Medyo excited today kasi ngayon ay tayo ay nasa Tesla Diner dito sa Los Angeles. Check natin kasi intriguing ito. Marami na ako nakikitang ganito sa social media. Pero hindi ko masyadong pinanonood kasi gusto ko ako yung mismo yung maka-experience. Yan, kaya ngayon nandito tayo para i-check natin yung kanilang Tesla Diner. Ayun. Yung Tesla, hindi lang sasakyan, meron din na silang restaurant. Kaya ayun, nandito tayo ngayon para i-check natin. Yeah. Let's check. Okay, first impression pagpasok. Parang retro diner from the future. Para siyang 1950s American diner na may sci-fi upgrade. Yung mga ilaw, yung mga chromes, mga upuan, mga lamesa, para kang nasa movie set. Ang linis tingnan. Hindi ako mag-exaggerate. Isa ito sa pinaka-cool na themed diner na napasukan ko. Tingnan nyo itong details. Even yung tables mukhang custom made. Yung mga kulay, malinis. Mayroon silang minimalist. Pero warm pa rin. Ito yung tipo ng lugar na pupuntahan talaga ng mga tao para lang magpa-picture. And honestly, gets ko kung bakit. Kasi ito ay talagang Instagram friendly. Check natin yung menu. So, classic diner food. Mayroong mga burgers, may fries, may shakes. Pero sa tingin ko parang mayroong modern twist. Hindi siya trying hard maging fancy. Ito yung sa tingin ko para siyang American comfort food. Pero mukhang may quality naman. And honestly, akala ko mahal. Pero nung chinek ko yung mga prices, okay naman. Akala ko kasi, since ito ay tourist spot, akala ko mag-jack up yung prices nila dito. Pero reasonable naman. Dumating na yung pagkain natin. Presentation pa lang, panalo na. Yung burger mukhang juicy. Yung fries, crispy tingnan. At yung shake, nako, malapot. Mukhang matamis. Tikman natin. Fresh yung burger, hindi siya greasy, hindi siya dry, malambot yung tinapay, flavorful yung meat, simple pero well executed. Yung fries naman, crispy outside, soft sa yung loob niya. Medyo maalat lang pero okay lang sa akin yung alat niya. And yung shake, nako, masarap yung shake nila. Vanilla flavor yung order ko, kaya masarap. Nakakatawa, meron silang display na ganito. Ito yung parang binaril yata nung 9mm, 12, parang 24 gauge shotgun to 9mm. Then ito yung famous na nabasag yung yung windshield. Then ito yung yung sledgehammer na ginamit dun sa pintuan din. Galing, hindi lang kita kasi may reflection eh. Dito nga pala sa diner, meron silang display ng Tesla bot. Kagaya nitong isa, si Bumblebee. Dinevelop ito noong 2022. Nakakatuwa lang makita na mayroong ganitong display. Makikita mo yung mga internal mechanism ng robot. Kung ano yung mga nandun sa loob ng katawan ng robot mismo. Kaya nakaka-excite. Para ding
museum, pan-exhibit style. Kaya kung meron kayong bata na mahilig sa robot, sa tingin ko mag-i-enjoy sila dito. Lalo na kung interested sila sa paggawa ng robot or kung paano gumagalaw yung robot. Ito yung second floor. I was not designed to be a tow truck. I have numerous complex systems which could be adversely affected. Come on, kid, you're built like a brick garage. Michael, Siyempre, since ito ay Tesla, marami silang charging stations. Meron dito, meron pa doon sa kabila, doon sa area yon. Dami. Something like insurance. Hindi ko lang alam kung gaano karami yung charging stations dito, pero ang dami. Ito yata mga ito nagsasimulate ng si Optimus. Kaya napatulakad ng lakad eh. You won't. They get officers like you when I was in here. Night Raider. Alright guys, so that's Tesla Diner. Yung vibe, syempre, unique ito eh. Worth it ba? Oo, siguro worth it. Pwede mo siyang puntahan once lang, or kung kasama mo ang family mo, pwede mo siyang balikan. Ano pa ba? Maganda yung lugar, malinis. Saka mabilis din yung service. Akala ko medyo mahal yung price kasi parang tourist spot na to sa area. Hindi naman ganoon kamahal ang price nila. Parang yung binayaran ko for the burger, for the French fries and the shake. Parang $34 yata. Or something, parang ganon.
Ayun, so salamat sa pagsama niyo sa akin. So that is Tesla Diner. Till next vlog.